Last year, nagyabang at nagbabala itong si Sara Duterte na kung matuloy daw ang impeachment trial, although balak naman talaga nila patayin ito last year pa, magbibigay daw sila ng bloodbath. Kumbaga, maduduguan. It will be bloody for the prosecution. It will be bloody for their critics. Pero nakita natin na siyempre, empty talk lang yun dahil talaga naman pang media, pang photo ops lang yun, pang lang yun, content lang yun, social media content na sinasabi bloodbath. Kasi sa totoo lang, takot sila sa impeachment. Kaya nag-call a friend siya sa Supreme Court at also sa nung presidente pa si Chis Escudero, hiningi nila na patayin na lang ang impeachment process at yun nga nangyari last year. Ngayon, thanks be to God, natuloy na yung impeachment process. So, ganun pa rin ang stance nila na they will be giving a bloodbath. Kahit si Zuleika Lopez, yung chief of staff niya, sinabi kahapon na prepare for Typhoon Inday. Pero nakikita natin na nagsimula na nga yung trial last week. Pero it was characterized by total failure of the defense team to defend and protect Sara Duterte. Nagkakalat sila. Imbes they argue on issues, nilalagay ini-inject ng politika sa issue na lang daw, motivated lang daw ang mga kalaban ni Sara to stop her from running for office in 2028, na binoto daw siya ng 32 million Pilipino. Pagkatapos, pero never sinabi ni Attorney Sison or all better known as Miss Tapia na inosente si Sara. Sinasabi lang niya na may mandate si Sara by 32 million as if yun lang sapat na para maging dahilan para magnakaw, pumatay at magbanta, magbigay ng death threat kay presidente itong si Sara Duterte. So hindi lang itong si Sison ang pumalpak rin yung si CJ Narbasa at yung si Attorney Binluan. Puro sablay itong si CJ Narbasa na paamin pa ni Risa Ontiveros na yung pagmamahal ni Sara kay Zuleika Lopez yung talagang dahilan kaya nagwala si Sara Duterte at nag-issue ng death threat laban sa First Family at si former Speaker Martin Romualdez. So sabi natin noon, talagang talagang panic mode na si Sara, nababahala na siya sa kapalpakan ng defense team niya. Kaya kahit sa second day pa lang, this week, second day pa lang ng hearing, umakyat na siya sa Supreme Court. Inutusan na niya itong si Attorney Israelito Torion para humingi ng temporary restraining order para ipatigil ang hearing. So sabi natin noon yun talaga ang clear sign na hindi satisfied si Sara sa performance ng Tuesday yun ng defense team niya. At lalo na nang na-end yung third day ay gano'n naman, mas lalong inamin na ni although sinabi nung si Attorney Binluan na ang issue daw ay or ang motivation ni Sara para isyuhan ng death threat kay President Bongbong Marcos ay yung di umano'y Oplan Romanov, na paamin naman ni Risa na si girlfriend talaga, according to Montulfo, si girlfriend talaga na si Zuleika Sulaig ang dahilan kaya nag-meltdown si Sara. So talagang major blunder yun, as we vlogged earlier. So ngayon, no wonder, after ng third day, ayun na. Kahapon, may mga lumabas na ng mga DDS, yung mga lieutenants ni Sara Duterte, tulad yung kumpare ko pa naman at kapitbahay ko diyan sa old residence ko sa Quezon City, sa may Don Antonio Heights, Quezon City. Itong si former Brigadier General Virgilio Garcia. Pare, kumusta? Lawyer rin ito na naging judge advocate ng Army, si Virgil Garcia. Tumakbo ito. Twice tumakbo sa pagka-kongresista.
sa distrito namin, pero talo sa anak ni Rapi Tulfo. So nag-post siya, yan no. Yan imbitasyon ha. Na para sa rally ngayon, 2 o'clock. Hanggang 11 daw sila diyan. Ha? Kaya ready na. Excited na yung mga langaw. Kasi lalangawin yan, ha? Sabi ng kumpare ko, si Virgilio Reyes Garcia, ang nanay nito, taga Zamboanga rin. Pero ang tatay, taga Bulacan. Wari nito, chick boy rin, chick boy, ha? Chick boy. Alam naman ni Mare na chick boy. Ganun talaga, gwapito to eh. Ha? Kaya lang, mas bagay sa kanya, shaven na siya ngayon, mas bagay sa kanya nakabalbon eh. Nakikita nyo parati ito, kasama ito kina Topacio, yun, taga Zamboanga rin, former Presidential Commission Anti-Graft Commissioner na si pangalan nun. Basta kasama sila ito. Kasama rin sila nag-file ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Kasama sila Chavit Singson. Si Mariolito Luna pala, yung former Anti-Graft Commissioner na taga Zamboanga rin, anak ng isang councilor doon. Pero yun, napahiya sila sa Kongreso dahil wala nag-endorse sa complaint nila laban kay President Bongbong Marcos. Nagbahag buntot si Pulong Duterte, nagbahag buntot si anak niya, si Omar Duterte, at saka iba pa mga kaalyado ng mga Duterte, sila Paulo Marcoleta. Hindi, wala na isa, walang DDS congressman na nag-endorse. O baka kulang. So, basta wala nag-endorse. So, pahiya sila. Pero ngayon, marami silang mga panawagan na people power. O isa na naman ito. Dahil nakita nila dehado si Sara, bugbog sarado si Sara sa impeachment trial. Dahil pa rin sa kapalpakan ng mga lawyers niya. Kaya eto, balik, people power, agenda nila, people power. So, sabi pa dito sa imbitasyon ng kumpare ko, pag-anyaya para sa lahat, walang kulay kahit ano ang pananampalataya, basta nagmamahal sa bayan. Pare, medyo hindi kami maniniwala dito. Walang susuporta sa inyo yung sinabi nyo, basta nagmamahal sa bayan. Puro Chinese nga. Puro bukang bibig nga nila Sara at saka ni Duterte. We love China eh. Muntik na nga tagirit yung imbitasyon nyo. So, yan sabi pa niya, walang kulay kahit ano ang pananampalataya. Basta nagmamahal sa bayan at naniniwala sa katarungan at pananagutan. Yun. Basta naniniwala sa katarungan at pananagutan. Pare, bakit tahimik ka pare? Tamemik ka nung pinapatay ni Duterte at ni Sara at ni De La Rosa, Bato de la Rosa at sila Bongo habang pinapatay nila yung 30,000 na Pilipino. Bakit tahimik kayo? Ngayon, puro katarungan na sinasabi nyo, pananagutan. Sana pinanagutan nyo yung pagnanakaw ni Duterte na iniwan tayo ng 13 trillion na utang. Wala naman tayo na kinabang, pati COVID, pinatulan, pati COVID, hindi pinalagpas. Pinakitaan pati COVID ng bilyon-bilyon, sila nila Michael Yang. At iba pa mga mainland Chinese kalyado ni Duterte na kasama rin sa kanya sa drug trade. Sabi pa ni Attorney Garcia, na ex-general ng Judge Advocate Office, sabi niya, ipabatid natin hindi nawawaglit sa atin ang pagnanakaw ng pera para sa flood control. Tara na sa liwasan. Yan, tara na, magsisimula na. Ayan na, ready na mga langaw dyan. Full attendance, mga langaw dyan. Yung mga langaw sa Smoky Mountain, naglipat muna sa Liwasan Bonifacio para hindi naman nakakahiya, at least may mga langaw. Ito ay ang grupo ito ni Sara na ang tawag ay United People's Initiative. Panahon na, sabi nila diyan sa panawagan nila, panahon na para ipakita ang pagkakaisa. Sama-sama tayo para sa bayan natin mahal. Be counted sa Friday, July 10, simula 2 p.m. hanggang 11 p.m. Makita-kita tayo sa Liwasang Bonifacio. Andyan daw sila hanggang 11 p.m. So, ito na another desperate move ni Sara Duterte. Marahil bigla-biglaan itong ginawa dahil nababahala na si Sara. Dahil talagang bugbog sarado na siya. Ang dami na niyang tinapon na trash tray, computer, pati maliit na ref, pati na
meron din sila diyan humingi ng coffee maker, itinapon na niya pero palpak pa rin. Kaya eto na, sige, people power ulit. People power ulit. Ha? Kahit pumalpak ang panawagan nila people power last week, people power ulit, ha? Para lang kasi nakikita ni Sara kung tatagal pa ng 90 days ito, ha, marami na pati kaalyado niya makonbinsi na bumoto para sa conviction ni Sara. 3 days pa lang, ang dami na talagang lumabas na at nakikitang-kita na halos walang pangkontra argumento or ebidensya ang defense team, ha? Kaya eto, at delikado pa dahil isa ring kapalpakan nila, isinalang nila ang video, ha, plinay up nila yung video ni Zuleika Lopez, nakabigay pa sila ng bala sa prosecution team at gagamitin ng prosecution team yan next week. So isa rin itong dahilan sa people power para ipatigil ang testimony ng girlfriend na si Zuleika Lopez, ha? Lahat gagawin ni Sara, ha? Pati na ito panawagan ng people power, ha? People power, ha? So takot sila na bakit kayo natatakot? Lawyer naman niya si Zuleika Lopez. Kayang-kaya niya 'yan. Kaya talagang panic mode. Imbes lumaban diyan ng harap-harapan ilaban ang kaso niya diyan sa Senado, ayun, umaakyat sa Supreme Court, sa Sara's Court. Ngayon naman sa people power sa Liwasang Bonifacio. So yan ang indikasyon na talagang panic mode talaga si Sara.